Dominant Protector. Credit to the author. 5,641-50. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kung pwede siyang magkaroon ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat bilang kanyang tauhan, tila hindi naman ito masamang bagay. Kung gusto niya ang mga panloob na kaibuturan ng mga halimaw sa dagat, hindi na niya kailangang manghuli ng mga ito. Maaari na lang siyang humingi ng direkta. Naantig si Terence sa biglaang mungkahi ni Gusha, at hindi niya maaaring hayaang may mangyari kay Gusha. Matapos itong pag-isipang mabuti, ipinadala ni Terence ang kanyang spirit sense sa katawan ni Gusha. Hindi niya nakalimutang ipaalala rito, huwag mong labanan ang aking divine sense, kung hindi ay pareho tayong mapapahamak. Sige, makikinig ako sa iyo. Agad na pagsang-ayon ni Gusha. Pagkatapos, binawi niya ang lahat ng kanyang banal na kamalayan sa kanyang sinaunang espiritu at pumasok sa isang estado ng pagtulog. Napakadetalyado nito. Ngumiti si Terence. Maiiwasan ni Gusha ang panghihimasok sa mga galaw ni Terence sa pamamagitan nito, ngunit para na rin itong pag-aalay ng kanyang buhay kay Terence. Kung may masamang balak si Terence, madali niyang magagawa ang isang bagay sa katawan ni Gusha. Gayunpaman, ang tiwala ni Gusha ay responsibilidad din ni Terence, kaya muling pinalakas ni Terence ang lakas ng kanyang banal na pandama sa katawan ni Gusha, at masusing sinuri ang kondisyon ng katawan ni Gusha. Mas seryoso ito kaysa sa inaasahan ko. Marahang bumantong hininga si Terence, mas lalong kumunat ang kanyang mga kilay. Naagaw ang atensyon ni Terence sa maraming sugat sa katawan ni Gusha, kaya hindi niya napansin na sa katunayan, ang antas ng gene sa katawan ni Gusha ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng pagbagsak. Hindi ito mapapansin ni Terence kung hindi niya direktang ipinadala ang kanyang spirit sense. Kung tama ang kanyang hula, ang side effect ng potion ang siyang nagpalakas sa lakas ni Gusha, at ngayon ay sumasabog na ito. Kayang ayusin ng makapangyarihang tunay na chi ang mga sintomas ng pagbagsak na ito, ngunit hindi nito mapipigilan ang kakaibang puwersa sa patuloy na pagsira. Kung hindi maaalis ang kakaibang puwersang ito, hindi makakatakas si Gusha sa kapalaran ng pagbagsak ng kanyang pisikal na katawan sa huli kahit pa ang walang katapusang tunay na chi sa espasyo ng Jade ang kanyang suporta. Tumingin si Terence kay Gusha, na nakapikit. Kung mabubuhay ka o hindi ay nakasalalay sa iyong swerte, naisip niya. Sana ay isa kang disenteng tao. Taglay ang isang plano sa isip, maingat na hinati ni Terence ang kamalayang sumalakay sa katawan ni Gusha para maging isang napakanipis na sinulid. Pagkatapos ay ginawa niyang parang apoy ng kamalayan ang sinulid na ito at sumugod sa kakaibang kapangyarihang naglalagablab sa antas ng gene ni Gusha. Dahil walang epekto ang purong chi sa kakaibang enerhiya, walang nagawa si Terence kundi ang sugal at gamitin ang kanyang nasusunog na kaalaman para subukang salakayin ang kakaibang enerhiya. Mabuti na lang at nagtiwala si Gusha kay Terence at ibinalik ang kanyang spirit power sa kanyang espiritu. Walang natitirang resido sa kanyang katawan, kaya hindi aksidenteng masasaktan ng spirit pillfire ni Terence ang espiritu at espiritu ni Gusha. Naging seryoso ang mukha ni Terence. Bagamat maliit na bahagi lamang ito ng apoy, kailangan pa rin niya magsikap ng husto para makontrol ito, kung sakaling wala itong magawa at sa halip ay maging kasabwat ng mga kakaibang kapangyarihang iyon. Sa isang iglap, napangiti si Terence ng maluwag. Ang apoy ng kamalayang iyon, sa ilalim ng kanyang kontrol, ay madaling sumaire sa kakaibang kapangyarihan at sinunog ang kakaibang kapangyarihang 6 o 7 beses ang laki niya. Sa pangkalahatan, napakaliit lang ng halaga, pero ibig sabihin nito ay tama ang pinili ni Terence. Bata, mukhang hindi naman masama ang katangian mong parang halimaw. May posibilidad na gumaling ka sa madaling panahon. Sabi ni Terence na may kakaibang ngiti, habang nakaka-relax. Hindi mahalaga kung naririnig siya ni Gusha o hindi. Dahil nakahanap na siya ng paraan, natural na hindi na ito patatigilan pa ni Terence. Dinagdagan niya ang input ng kanyang kamalayan, kino-convert ang pinakamalaking dami ng consciousness refinement fire sa isang suntok sa loob ng kontroladong saklaw, at inatake ang kakaibang kapangyarihan sa katawan ni Gusha. Sumunod ang chi ni Terence pagkatapos ng sunog ang sunog sa harap ay nilipol ang mga kalaban at sinalakay ang mga lungsod, habang ang chi sa likuran ay naglinis ng larangan ng digma at nagayos ng mga pader.
Sa ilalim ng kontrol ni Terence, ang dalawang kapangyarihan ay perpektong nagtulungan. Dahil sa makapangyarihang chi sa likod nito, hindi gaanong nag-aalala si Terence. Kahit na aksidenteng masira ng nasusunog na kaalaman ang isang bahagi ng katawan ni Gusha, agad itong maaayos. Pagkalipas ng isang oras, tuluyang nawala ang pagbagsak ni Gusha sa antas ng Jin. Matapos maayos at mapangalagaan ang makapangyarihang tunay na chi, masasabing ganap nang isinilang muli ang mga Jin ni Gusha. Sa simula, mayroon siyang malakas na katawan ng Royal Sea Beast. Ngayon, mayroong bahagyang mutasayon at mas malakas na siya kaysa dati. Masasabing isa itong biyaya na nakatago. Kung tungkol naman sa mga panlabas na pinsala, mas madali itong gamutin. Kung wala ang pinagmumula ng mahiwagang enerhiya, hindi kayang tiisin ng mga panlabas na pinsala ang mga atake ni Terence. Mabilis lang itong natanggal, at lahat ng sugat ay tuluyang gumaling gamit ang all-purpose chi ni Terence. Tapos na rin ako. Nakakapagod. Binawi ni Terence ang kanyang sentido at ang chi, at huminga ng malalim. Ayos lang ang chi sa Jade Space, pero kailangan niyang punan ang kanyang mga sentido ng sarili niyang kapangyarihan, at kailangan niyang magsikap ng husto para makontrol ito. Hindi yun magagawa ng mga normal na tao. Ha. Ang galing talaga. Gumaling na talaga siya. Matapos gisingin ni Terence ang espiritu ni Gusha, tiningnan niya ang kondisyon ng katawan nito at tumawa ng may tuwa. Naalala ni Gusha kung sino ang dahilan kung bakit siya nabubuhay pa. Humarap siya kay Terence, talagang iniligtas mo ako. Mula ngayon, ikaw na ang boss ko. Hanggat kailangan ito ng boss, tiyak na gagawin ni Gusha ang lahat para isugal ang buhay niya para sa boss. Bahagyang ngumiti si Terence, kung mapipilit ka, wala akong pakialam. Pero marami akong tagasunod. Hindi ikaw ang pinakamalaki, kaya dapat handa ka. Tumawa ng malakas si Gusha. Boss, ang galing mo talaga. Para kang hari ng mga halimaw sa dagat sa sangkatauhan. Normal lang na maraming tauhan. Magugulat ako kung wala ka. Huwag kang mag-alala, boss. Ako, si Gusha, ay alam ko pa rin ang limitasyon ko. Natutuwa akong nasabi mo iyan. May isa pa akong bagay na kailangan kong ipaalala sa iyo, sa pagkakataong ito ay nakatanggap ka ng isang biyaya na nakatago, mula sa maagang yugto ng Nascent Soul hanggang sa maagang yugto ng misteryosong pag-akyat, at dahil sa aking paggamot, habang pinapanatili ang iyong lakas, may ilang mga pagbabago. Kung ang mga pagbabagong ito ay mabuti o masama, kakailanganin mong pag-aralan ito mismo, kaya mas makabubuti kung bumalik ka at maglinang ng mag-isa ng ilang sandali. Palagi nang inaalagaan ni Terence ang kanyang mga tauhan, ngunit si Gusha ay nasa mga unang yugto na ng mistiko na kaharian ng pag-akyat. Walang maitutulong si Terence sa kanya pagdating sa lakas, kaya ang masasabi lamang niya kay Gusha ay ang kanyang naobserbahan. 5,642. Tumigil sa pagngiti si Gusha at masiglang tumango, alam ko. Huwag kang mag-alala, boss. Alam ko ang gagawin. Sa ating angkan ng mga dragon na ahas sa dagat, tanging ang mga pinakanatatanging henyo lamang ang makakarating sa mahiwagang yugto ng pag-akyat sa tulong ng kapangyarihan ng pagbabago kapag sila ay nasa hustong gulang na. Narating na ako sa mahiwagang yugto ng pag-akyat bago pa man ako umabot sa pagtanda. Lahat ng ito ay salamat kay Kuya. Kung ako, si Gusha, ay hindi pa rin alam kung paano ito pahalagahan, kung gayon ay bibiguin ko si Kuya. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence. Mula sa mga salita ni Gusha, nahihinuha ni Terence na mayroong isang yugto ng profound sa si Serpent Dragon Tribe. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Kung tutuusin, ang si Snake Shikairo ay nasa Great Circle na ng orihinal na antas. Hindi nakakagulat na mayroong isang eksperto sa yugto ng profound sa maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Mabuti na lang at hindi sila nagkaroon ng mga kaaway sa mga halimaw sa dagat ng walang katapusang dagat. Kung hindi, magagalit ang angkan ng mga dragon na ahas sa dagat at ang maliit na mundo ng sinaunang mundong ilalim ay mabubure sa loob lamang ng ilang minuto. Tutal, ang angkan ng mga dragon na ahas sa dagat ay isa ring nilalang na kayang gumalaw sa lupa. Gayunpaman, bakit hindi kailanman lumitaw ang mga maharlikang eksperto sa mga halimaw sa dagat? Kung hindi, ang entablado ng profound ay hindi magiging alamat sa loob ng libu-libong taon sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Mabuti naman at naiintindihan mo.
Umalis ka muna. Kung hindi, mag-aalala si Snake Shikairo. Gusto sanang magtanong ni Terence tungkol sa angkan ng Kraken, pero sikreto ito ng angkan ng Gusha. Hindi niya pwedeng basta na lang itanong iyon ng ganoon, kaya kinailangan niya itong pigilin. Tumanggaw si Gusha bilang pagsang-ayon at sumunod kay Terence palabas ng silid. Nakita niya si Gusha sa likod ni Terence matapos bukas ang pinto at tuwang-tuwa siyang lumapit. Mabuting bata ka, alam kong swerte ka. Magiging maayos ka rin. Tama. Hindi mo ba kilala kung sino ako, si Gusha? Siyempre, ang kakayahan lang ng boss kong si Terence ang nakapagligtas sa buhay ko. Sabi ni Gusha, natutuwa sa sarili habang nagsisimulang magyabang tungkol kay Terence. Ikaw ang boss ni Terence. Gulat na tanong ni Ichiro. Hindi ka naman niya pinilit, di ba? Sa puntong ito, medyo hindi maganda ang tingin ng kanyang kilang kay Terence. Bagamat si Terence ang tagapagligtas ni Gusha, kung gagamitin ito ni Terence bilang banta at tatanggapin ang isang miyembro ng Royal Sea Beast Clan bilang tagasunod, minamaliit at iniinis niya ang Sea Beast Clan. Tumawa si Gusha at sinabing, anong iniisip mo, Snake Ichiro Kilang? Siyempre, ako, si Gusha, ay handa na gawin iyon. Bukod doon, sa tingin mo ba ay may iba pa na maaaring pumilit sa akin na gawin ang isang bagay na ayaw kong gawin? Pinag-isipan ito ni Kilang at sumang-ayon. Kilalang kilala niya ang personalidad ni Gusha, kaya tumingin siya kay Terence nang may paghingi ng tawad. Hindi alintana ni Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, kung mayroon kang sasabihin, bumalik ka muna. Mayroon pa akong ilang bagay na aasikasuhin. Hindi gaanong madali para sa iyo na iwan ang napakaraming hukbo ng mga halimaw sa dagat dito. Mabilis na sumagot si Gusha, huwag kang mag-alala, boss. Pababayaan ko sila agad. Gayunpaman, gusto pa rin kitang makausap. Bakit hindi mo na lang ako hayaang manatili rito ng ilang araw pa? Bago pa man makapagsalita si Terence, tumutol na ang kanyang Ichiro Kilang, hindi, sa pagkakataong ito ay nagkakagulo na kami para sa iyo. Kung hindi ka babalik, paano maaayos ang bagay na ito? Sumama ka sa akin agad at bumalik ka sa loob ng 2 araw. Pinag-isipan ito ni Gusha at pumayag. Bagamat gusto pa niyang makasama si Terence ng ilang araw, may katuturan ang mga sinabi ni Hilang. Naiinis na lamang ang naisagot ni Gusha, sige. Babalik ako para hanapin ka sa loob ng 2 araw. Nandito ka pa rin, di ba? Napakamot ng ulo si Terence. Mahirap sabihin. Pagkatapos ng sinaunang pagpupulong, lahat ng sekta at pamilya ay aalis sa bayan ng Pai, at ang bayan ng Pai ay muling magiging guho. Kung pupunta rito si Gusha para hanapin si Terence, malamang hindi niya ito mahahanap. Nakita ni Gusha na walang sinabi si Terence kaya ginamit niya ang kanyang mga kuko sa harap para bunutin ang isang bilog na perlas na kasinlaki ng itlog ng kalapati. Boss, ito ang positioning communication bead na ginagamit ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Kung gusto mo akong hanapin, ilagay mo lang itong bead sa tubig sa kahit saang baybayin ng walang katapusang dagat. Makakatanggap ako ng mensahe. Kung gusto kitang mahanap, mararamdaman ko rin ang lokasyon mo sa pamamagitan ng bead na ito. Hindi naman masama ang bagay na ito, tatanggapin ko. Hindi nagatubiling magsalita si Terence. Gamit ang communication bead na ito, mas madali nang mahahanap si Gusha sa hinaharap. Hindi niya lang alam kung mahahalata pa rin ni Gusha ang lokasyon ni Terence kung itatago niya ang bagay na ito sa Jade Space. Tiningnan niya ang mga kuko ni Gusha at biglang napabulalas, Gusha, nako, nasa maagang yugto ka na ng mahiwagang Ascension Realm, di ba? Bakit hindi siya nag-transform? O 2 kuko? Binawi ni Gusha ang kanyang mga kuko at humajijek, menor de edad pa rin ako, kaya isa pa rin akong ahas sa dagat. Iniisip ko kung malalampasan ko ba ang yugto ng profound at papasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok kapag ako ay naging adulto at magbabago bilang isang ahas sa dagat na dragon. Huwag kang magpatawa. Wala pang naging super experto sa simula pa lang sa maharlikang pamilya. Pag-isipan mo muna kung kailan ka maaaring maging isang tunay na dragon ng dagat. Baka may pagkakataon ka pa. Natatawang sabi ni Ichiro Kilang, hindi ito makapaniwala kay Gusha. Tumingin si Terence kay Gusha, malalim ang iniisip. Naunawaan niya ang lakas ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat. Ang ahas sa dagat ay isang lahing maaaring umunlad.
Pagkatapos maging adulto, may pagkakataong umunlad bilang isang dragon na ahas sa dagat. Talento man o lakas, ang dragon na ahas sa dagat ay malinaw na mas nakahihigit kaysa sa dragon na ahas sa dagat. Gayunpaman, hindi pa rin ito isang tunay na dragon. Kung isa sa 100 piling tao ng lahi ng ahas sa dagat ay maaaring umunlad bilang isang dragon na ahas sa dagat, kung gayon sa 1,000 dragon na ahas sa dagat. Sa pinakamarami, isa lamang ang magkakaroon ng pagkakataong maging isang tunay na dragon sa dagat. Sa madaling salita, kung gusto ni Gusia na mag-evolve bilang isang sea dragon na maituturing na tunay na dragon, ang posibilidad ay isa sa 100,000. Sa ngayon, hindi pa matukoy ni Terence kung gaano kalaki ang potensyal ni Gusia pagkatapos ng kanyang mutasayon. Marahil ay 1% lamang ang posibilidad na maging isang sea dragon, o marahil ay wala ni isa sa 1,000,000 pagkakataon. Hindi napansin ni Gusia at kilang ang iniisip ni Terence at umalis pagkatapos ng ilang salita. Naghihintay pa rin ang mga maharlikang halimaw sa dagat para sa ulat ng operasyong ito, at ayaw nang magtagal pa ang kilang, lalo na't hindi pa natatapos ang misyon. Hindi nakakayanin ng maliit niyang puso kung may mga pagkakamali pa. Sa pangunguna ni Gusia at ng kanyang kilang, ang hukbo ng halimaw sa dagat ay naglaho mula sa labas ng bayan ng Pai na parang hamuupa. Hiniling ni Terence kay Trevor na tipunin ang 4 na malalaki at 10 maliliit. Pagkaalis niya, kailangan pa rin kumpirmahin ni Terence ang resulta ng napakatagal ng pagpupulong. Maya-maya pa, muling nagtipon ng 4 na matatanda at 10 bata. Si Reggie ay isang hakbang na nauuna sa kanila, nakatayo sa tabi ni Terence. Lolo ni Marshall, tapos ka na ba sa trabaho mo? Kung gayon, ay anunsyo natin ang bagong 4 na magagandang rango. Ngumiti si Reggie, nasisiyahan sa sarili, ngunit nanatili pa rin ang kanyang respeto kay Terence. 5,643. Hindi ba't inanunsyo nyo na yan dati? Gulat na tanong ni Terence. Kumpleto na ang mga detalye, kaya oras na para i-anunsyo ang pinal na resulta. Sabi ng lahat, kailangan muna nating hintayin ang pagdating ng lolo amang ama bago tayo makapagpatuloy. Puno ng pagmamalaki ang boses ni Reggie karangalan ng paaralan ng Percival na si Terence ay iginagalang ng lahat ng sekta. Hindi naman kayo nahihirapan. Sige, bilasan nyo at ibalita na. May sasabihin pa ako. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, sinenyasan si Reggie na ibalita ito. Sagot ni Reggie at humarap sa karamihan. Nakataas ang ulo at nakataas ang dibdib, ipinahayag niya, ako, si Reggie, ang mag-aanunsyo ngayon ng bagong rango ng 4 na dakilang sekta. Ang mga manunood sa ibaba ng entablado ay nakipagtulungan at nagpalakpakan ng malakas. Ang istruktura ng kapangyarihan ng sinaunang pagpupulong na ito ay masasabing sumailalim sa mga nakamamanghang pagbabago. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang pag-usbong ng paaralan ng Percival at ang pag-usbong ng pinakamalakas na Dark Horse, ang Thousand Blade Sect. Kapag naiisip nila kung paano ang isa sa 4 na dakilang sekta, ang sekta ng libong talam, ay mayroon lamang 2 tao, maraming tao ang nag-aalab sa pagmamahal. Pagkatapos ng napakatandang pagpupulong, nagmamadali silang lumapit at maghahanap ng kanlungan. Maaari pa nga silang maging isang elder. Ang pinuno ng 4 na dakilang sekta ay ang ating sekta ng Berdeng Ulap. Ang pangalawang pwesto ay ang pamilyang Salter, ang pangatlo ay ang sekta ng libong talam, at ang panghuli ay ang sekta ng 5 elemento. Ang distribusyon ng mga gwardya sa sinaunang hanay ng bundok ay natukoy na. Mula ngayon, ang distribusyon ng mga mapagkukunan sa sinaunang mundo ng mga patay ay pagpapasyahan ng bagong 4 na dakilang sekta. Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos ng simpleng anunsyo, handa na si Reggie na ibigay ang karapatang makipag-usap kay Terence. Sinabi Terence na mayroon siyang sasabihin, at natural lang, hindi na magpapatuloy si Reggie. Gayunpaman, hindi alam ni Ziggy na may sasabihin si Terence. Matapos marinig ang anunsyo ni Reggie, humarap siya sa Doji Master at sinabing, dumadaan tayo sa isang kapigatian. Tingnan mo ang sekta na may 5 elemento, at isa tayo sa malaking 4. Sa pamamagitan ng ating pagkakaibigan, ako, si Ziggy, ay tiyak na tutulungan ang iyong sekta na Chenkon. Maganda ang mood ni Ziggy. Sayang at hindi iniimbestigahan si Danny dahil sa pakikipagsabuatan sa Central, pero hindi pa rin siya lumalabas hanggang ngayon. Kung hindi, magiging ganito siya ka-proud sa harap ni Danny.
Nandilim ang mukha ng kagalang-galang na si Duji at malamig siyang sumanghal, bumaba ang 5-element sect mula sa pangalawang pwesto patungong ika-4 na pwesto, ano pa ang maipagmamalaki mo? At ikaw na walang hiya, ikaw pala ay naging nakababatang kapatid ng paaralang Percival bilang isa sa Big Four. Nahihiya ako para sa iyo. Sok, naiinggit ka lang, di ba? Kahit ano paman, ang sekta na may 5 elemento ay isa pa rin sa 4 na dakila. Kung ikukumpara sa sekta mong Chenkon, na dating pinuno ng 4 na dakila at ngayon ay isa sa bagong promote na 10 maliliit na sekta, mas makapangyarihan ito. Walang pakialam na sabi ni Ziggy. Palagi niyang iniisip na iyon ang pinakamatalinong desisyon niya na sumali kay Terence at sa paaralan ng Percival, at batay sa kasalukuyang mga resulta, isa nga itong magandang desisyon. Isa ka lang namang alipors ni Terence, ano pa ang maipagmamalaki mo? Puno ng paghamak ang mukha ng The Wistmaster na si Duji, pero medyo naiinggit siya kay Ziggy. Sa kasamaang palad, wala ka man lang pagkakataon. Hindi mo ba narinig? Tumawa si Ziggy at sinabi. Kinilala ng Royal Sea Beast na kakaligtas lang ni Terence ang ating Grandmaster bilang kanilang boss. Sino pa ba sa maliit at sinaunang martial world ang makakapantay? Ngayong ang mga miyembro ng maharlikang pamilya ay naging mga tauhan na ni Terence, naramdaman ni Ziggy na hindi lamang walang problema sa kanyang desisyon, kundi isa rin itong gininto ang ideya na may napakatalinong pananaw. Mayroon pa ring malaking agwat sa pagitan ng sekta ng 5 elemento at ng mga miyembro ng maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat, ngunit dahil kay Terence, lahat sila ay nasa parehong antas. Natanggap din ng The Wistmaster na si Duji ang balitang ito. Bagamat hindi siya sigurado, maaaring may dahilan ito, kaya hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Nang makitang walang masabi ang The Wistmaster na si Duji, mas lalong ipinagmalaki ni Ziggy at nagpatuloy sa pagsasabing, naiintindihan mo ba? Hindi basta-basta tatanggapin ng tiyuhin mo ang kahit sinong katulad mo na walang katayuan o kasanayan. Hindi kanya papansinin. Huwag na nating pag-usapan ang mga miyembro ng Royal Sea Beast Clan, pero ang kakayahan sa alchemy ng ating 5-element sect ay malayo sa iyong abot, naiintindihan mo ba? Tumalikod na lang ang The Wistmaster na si Duji at hindi na pinansin si Ziggy. Kung magyayabang lang siya ng mag-isa, malamang mababagot din siya kalaunan, di ba? Hindi makapagsalita si Terence. Hindi niya alam kung paano ilalarawan ang Ziggy na ito, ngunit dahil sa kanyang pagiging masunurin, naalala ni Terence ang kanyang pangkat ng mga core ng Sea Beast. Karamihan sa mga ito ay mga Golden Core Stage. Matapos ipagpalit ang 360 Golden Core Stage Sea Beast Cores para sa mga Spiritual Jade Spots, mayroon pa ring mahigit 1,000 Golden Core Stage Cores na natitira. Tama lang na ibigay ang mga ito sa 5-element sect para makagawa ng mga Golden Core. Dahil nagpa siya ang sekta na may 5 elemento na sumali sa kanila, natural lamang na kailangang gamitin ng mabuti ni Terence ang kanilang mga mapagkukunan. Plano niyang bigyan sila ng ilang payo tungkol sa kanilang mga kasanayan sa alchemy mamaya, upang mapabuti ang kanilang antas ng tagumpay at kalidad. Tutal, taglay ni Terence ang mga tala ng alchemy ni Zhang Lijo, at marami silang pagkakatulad sa aspetong ito. Ziggy, tumahimik ka. Mamaya na lang tayo mag-uusap tungkol sa alchemy. Ngayon, makinig ka sa isang mahalagang bagay. Turo ni Terence kay Ziggy, at agad na yumuko si Ziggy at ikinuyom ang kanyang mga kamao, nagkunwaring nakikinig. Pagkatapos, sinamantala ni Ziggy ang pagkakataon ng hindi nakikinig si Terence at sumulyap sa dawis na si Duji ng may pagmamalaki. Ang kanyang mga mata ay puno ng pahiwatig, kita mo, kailangan pa rin ako ni Terence para sa isang bagay, di ba? Hindi nyo magagawa yan. Tiyak na hindi nila gugustuhin yan kahit ihatid pa ito sa kanilang pintuan. Umubo si Terence ng 2 beses at hindi pinansin ang maliliit na kilos ni Ziggy. Kinuha niya ang maliit na bandila na ibinigay sa kanya ng kaunting pagkain at binuksan ito sa lahat. Sa unang round ng kompetisyon sa pagmimina, natuklasan ko ang isang mekanismo ng natural na hanay ng espiritual na ugat na Jade Immortal. Napakahalaga nito para sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, kaya sinasabi ko sa iyo ngayon. Nang marinig ni Terence ang pagbanggit tungkol sa Spirit Jade Immortal Vein, lahat ay nabuhayan ng loob. Tutal, direktang may kinalaman ito sa cultivation resources. Ano kaya ang sasabihin ni Terence?
Binawi ni Terence ang palusot na matagal na niyang inihanda at nagpatuloy sa kanyang kalokohan. Ang mekanismong ito ay maaaring lubos na magpataas ng pinakamataas na limitasyon ng bilang ng mga taong maaaring makapasok sa Spirit Jade Immortal Vein at sa limitasyon ng oras. Gayunpaman, hindi ito darating ng walang kapalit. Ang kapalit ay ang paggamit ng mga panloob na core ng mga Sea Beast sa itaas ng Golden Core Stage upang paganahin ang mekanismong ito. Senior Linford, maaari ko bang malaman ang eksaktong bilang ng mga tao at oras? Master Linford, maaari ko bang itanong kung ilang Golden Core Inner Core ang kailangan mo? Tiyo ng lolo sa labanan. Siguro sekta ito ng North Island Alliance. Sabay-sabay na umalangaw-ngaw ang mga tanong mula sa ilang tao sa ibaba ng entablado. Nang marinig nila ang mga keyword na, ang bilang ng mga tao, at oras, ay lubos na tumaas, hindi na nakapagpigil ang ilang sekta. 5,644. Tutal, mahalaga ang panloob na kaibuturan ng halimaw sa dagat, ngunit ang walang katapusang dagat ay napakalaki kaya posible itong hulihin. Gayunpaman, ang ugat ng espiritual na Jade Immortal ay bukas lamang sa loob ng 10 araw sa isang taon, at 20 tao lamang ang maaaring pumasok sa isang pagkakataon. Ang dami ng espiritual na Jade na nahuhuli upang matustusan ang buong maliit na jangho ng sinaunang panahon ay napakaliit. Ito rin ang dahilan kung bakit kakaunti ang mga eksperto sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa huli, ang cultivation ay isang kompetisyon ng mga mapagkukunan. Kumalma kayong lahat at makinig sa akin. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay. Tumahimik ang lahat, malinaw na ngayon kung gaano kataas ang prestihiyo ni Terence. Sa pamamagitan ng mekanismong ito, ang bilang ng mga taong papasok sa Spirit Jade Immortal Vein bawat taon ay maaaring tumaas sa 200, at ang limitasyon sa oras ay 6 na buwan. Kinakailangan ng 360 oras core stage inner course. Kung wala kang anumang oras core stage inner course, maaari mo itong palitan ng 72 nascent soul stage inner course. Mula ngayon, magbabago ang mga patakaran para sa pagpasok sa Spirit Jade Immortal Vein. Magkakaroon ng takdang kota para sa 4 na malalaki at 10 maliliit, at ang natitirang kota ay kailangang palitan ng inner core ng isang Sea Beast. Nagliwanag ang mga mata ng maraming tao sa ibaba ng entablado. Tunay ngang magandang balita na maipagpalit ang panloob na kaibuturan ng isang halimaw sa dagat para sa pagkakataong makapasok sa espiritu ng Jade Immortal Meridian, at hindi lamang ito limitado sa 4 na dakila at 10 kabataan. Sinulyapan ni Terence ang mga tao at ngumiti, ang mga partikular na patakaran para sa pamamahagi ng kota at ang pamamahagi ng mga spiritual jade na nakolekta pagkatapos pumasok ay tatalakayin ng Green Cloud School at ng iba pang 3 at 4 na pangunahing pamilya mamaya. Hindi ako magsasalita ng marami rito. Medyo peke ang mga salitang ito. Sino ba ang hindi makakaalam na ang Big Four na ngayon ang may huling desisyon? At ang paaralan ng Percival ay ang lugar ni Terence, hindi ba't si Terence ang namamahala sa lahat? Siyempre, walang nang ahas na sabihin ito ng malakas, ayaw ding makialam ni Terence. Umaasa talaga siya na makakaisip sina Reggie at ang iba pa ng isang matinong plano. Tutal, sila pa rin ang magiging pinuno ng sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Humarap si Terence kay Reggie, na tumango at inutusan ang isang disipulo ng sekta ng Percival na magdala kay Terence ng 360 gininto ang core na panloob na core. Itinuon ni Terence ang kanyang chi sa bandila, dahilan para magliwanag ang mga pormasayon na may gininto ang liwanag. Pagkatapos ay itinapon niya ang lahat ng 360 gininto ang core sa isang itim na butas na lumitaw sa tabi ng bandila. Matapos masipsip ng black hole ang nida ng Sea Beast, unti-unti itong lumaki. Ang itim na liwanag ay unti-unting naging puti, at sa wakas ay bumuo ng isang pinto ng teleportasyon. Itinuro ni Terence ang portal, ang mga core ngayong taon ay ibibigay lahat ng ating Percival sect. Sa unang pagsubok, walang ibang sect ang kinakailangang magbigay ng mga core, ngunit ang bawat sect ay may limitadong kota. Siya nga pala, wala kang makakaharap na anumang panganib na makapasok sa Spirit Jade Immortal Vein sa pamamagitan ng portal na ito, maliban na lang kung may sinumang may masamang balak na manakit sa iyo. Kapag natuklasan ang sitwasyong ito, ang tao at ang sect sa likod niya ay permanenteng madidiskwalipika sa pagpasok sa Spirit Jade Immortal Vein.
Bago pa man ang sinaunang pagpupulong, magsisimula ng magbulungan ang mga tao sa ibaba, ngunit ngayong mataas na ang prestihiyo ni Terence, sinubukan ng lahat na huwag magsalita, dahil sa takot na mawalan sila ng karapatang magsalita. Bahagyang ngumiti si Terence habang binawi ang kanyang chi at isinara ang portal. Itinaas niya ang bandila at iniabot ito kay Reggie bago bumaling sa mga tao sa ibaba. Pagkatapos mabuksan ang gate ng teleportasyon, maaaring mateleport ang mga tao anumang oras sa loob ng kalahating taon. Hanggat ang limitasyon ay hindi lalampas sa 200 katao, walang posibilidad na mabaygo ang teleportasyon. Kapag mayroon na tayong plano sa paglalaan ng kota, maaari na nating hayaan ang pinuno ng sekta na si Reggie na gamitin ito. Wala na siyang ibang masabi, kaya ikinumpas niya ang kanyang kamay. Tapos na ang napakatagal na pagpupulong. Magpapatuloy ang subasta ayon sa plano. Magsiuwian na kayong lahat. Sinabi niyang umalis muna siya, pero pagkasabi ni Terence, isang malaking grupo ng mga tao ang pumaligid kay Reggie, lahat ay gustong makilala siya at makuha ang unang pagkakataon sa malayang pagpasok sa ugat ng espiritong Jade Immortal. Hindi alam ni Terence ang sasabihin, buti na lang at ibinigay niya ang mga watawat ng pormasayon kay Reggie, kung hindi ay magiging hindi siya komportable na mapalibutan. Matapos mabilis na umalis sa karamihan, kumaway si Terence kay Ziggy, "Ziggy, halika rito." Hindi nagsalita si Ziggy at tumakbo palapit. Yumuko siya ng may ngiti sa mukha at nagtanong, anong mga tagubilin ang mayroon ang lolo? Hindi magiging magalang si Terence kay Ziggy at dumiretso sa punto, may mga gagawin ako. Paano ito? Pagkatapos ng napakatandang pagpupulong, maaari kayong pumunta sa Green Cloud School sa North Island. Kikopyahin ko ang ilan sa mga karanasan at pamamaraan ng alchemy para mapag-aralan ninyo pagbalik ko. Pagkatapos, pipinuhin ko ang natitirang panloob na mga core ng mga sea beast sa Golden Core Stage para maging gininto ang mga core. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Martial Lord. Tuwang-tuwa si Ziggy plano ni Terence na ilagay ang sekta ng 5 elemento sa isang mahalagang posisyon. At kinailangan pa niyang magbigay ng mga payo sa pagpino ng peel. Nabalitaan ni Ziggy kay Master Chen ang tungkol sa husay ni Terence sa alchemy. Nakakamangha ito. Ang pagtanggap sa payo ni Terence ay isang bagay na madyay-gising siyang tumatawa mula sa kanyang mga panaginip. Sige, maaari ka nang bumalik. Pumunta ka at pag-usapan ang usapin ng espiritong Jade Immortal na ugat kasama si Reggie at ang iba pa. May gagawin pa ako, kaya hihintayin kita sa Green Cloud School sa Hilagang Isla. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hudyat kay Ziggy na umalis. Mabilis na ikinuyom ni Ziggy ang kanyang mga kamao at yumuko ng may paggalang, maraming salamat, Senior Grand Uncle. Tiyak na magsusugod ang disipulong ito sa Green Cloud School sa North Island sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, gusto sanang tanungin ni Ziggy si Terence tungkol sa kanyang kakayahan sa alchemy kaagad, pero may gagawin si Terence at wala siyang ibang magawa. Plano niyang pumunta muna sa sekta ng Percival at hintayin ito roon pagkatapos niyang sabihin kay Reggie. Tinipon ni Terence si Trevor, ang walang talo na sinaunang tao, at si Fernan, ang tatlong mahiwagang Ascension Masters sa maagang yugto, at lumipad pabalik sa bundok ng Sub-Hero sakay ng kanyang lumilipad na Spirit Beast. Matapos iligtas ang asul na ahas, nag-aalala pa rin si Terence tungkol sa kaligtasan ni Darwin. Gusto niyang kumpirmahin na isinama niya silang tatlo para may maitulong siya sa labanan. Kahit papaano ay maaari silang maging pang-abala. Guho ang base pagkarating nila sa bundok ng Sub-Hero. Bukod sa pinsalang dulot ni Terence, malamang nilinis ito ng propesor pagkabalik niya. Wala nang natitirang halaga. Ginamit ni Terence ang kanyang sentido espiritual upang suriin ang buong base, paunti-unti niyang hinanap, natatakot siyang makita ang katawan ni Darwin o kung ano paman. Mabuti na lang at wala siyang nakitang ganoon, ngunit nakakita siya ng isang lihim na mensahe na iniwan ni Darwin. Ang pangkalahatang kahulugan pagkatapos itong mabasa ay, Boss, ang Central ay dumanas ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Naubos na ang lahat ng kanilang mga mapagkukunan, at halos malipol na ang mga mandirigma sa ilalim nila. Kaya, pansamantala lamang silang makaka-atres mula sa maliit na jangho ng sinaunang panahon at makakabalik sa sekular na mundo upang magpagaling. Maaari ko lamang silang sundan pabalik. Makikipag-ugnayan ako muli sa iyo kung may pagkakataon ako sa hinaharap.
5,645. Nakahinga ng maluwag si Terence matapos malaman na maayos na si Darwin. Natuwa rin siya na umalis si Central sa sinaunang mundo ng martial arts. Mabuti na lang at magkakaroon ng tahimik na panahon ng pag-unlad ang sinaunang mundo ng martial arts. Sa puntong ito, halos tapos na ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Sa wakas ay makakabalik na si Terence sa Sky Class Island nang walang pag-aalala. Sa totoo lang, talagang nami-miss niya ang Sky Class Island. Dahil wala nang natitira sa bundok ng Sub-Hero, natural na hindi na magtatagal pa si Terence. Sinabihan niya ang Invincible Ancient at Fernan na bumalik sa bayan ng Ying at makipagkita sa mga tao mula sa kani-kanilang sekta, habang isinama naman ni Terence si Trevor pabalik sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island. Habang nasa daan, nagpa siya si Terence na sabihin kay Trevor na aalis na siya, kaya pinalipad niya ang lumilipad na Spirit Beast papunta sa tabi ni Trevor. Trevor, dapat ay aalis na ako sa napakaliit at napakamatandang mundo ng mga manlalaban sa loob ng 2 araw. Sa panahong iyon, mananatili ka sa sekta ng Berdeng Ulap sa North Island at tutulungan mo akong bantayan ang sekta ng Berdeng Ulap. Kung may problema kang hindi mo kayang lutisin, hanapin mo ang walang talo na napakamatagalang at si Salter na nagkukunwaring humihingi ng tulong. Pareho silang mas malakas kaysa sa iyo at magiging mahusay na mga pampalakas, mahinahong sabi ni Terence, ngunit naramdaman ni Trevor na binubugbog siya ni Terence. Guro, saan po kayo pupunta? Bakit hindi niya isinama si Trevor? Tiyak na aasikasuhin ni Trevor ang lahat para sa amo. Puno ng peking pag-aatubili ang mukha ni Trevor, at nagkunwari siyang hinihiling na isama siya palayo. Sa katunayan, namumukadkad na sa tuwa ang puso ni Trevor. Wow! Aalis na ba si Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Kung gayon, hindi ba ako magiging malaya? Hindi ko alam kung saan pupunta ang maliit na B** star na ito. Mas mabuting huwag na akong bumalik sa hinaharap. Pagkatapos niyang umalis sa lugar na ito, dapat ba niyang sakupin muna ang paaralan ng Percival? Kalimutan mo na iyon, pagkatapos umalis ni Terence, ako na ang magiging boss ng sekta ng Percival, hindi na kailangang maging masyadong halata tungkol sa pag-agaw sa akin. Tutal, tiyak na aayusin ni Terence ang pagmomonitor sa akin ng Invincible Ancient at Invincible Ancient. Masyadong maraming iniisip si Trevor, pero nanatili siyang peke ang ekspresyon ng mukha niya. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi pinansin si Trevor. Kahit anong mangyari, hindi muna sasabihin ni Terence kay Trevor ang tungkol sa Sky Class Island. Mas makabubuting hayaan na lang siyang manatili at alagaan ang paaralan ng Percival. Ngayong mayroon ng sinaunang espiritu si Trevor, hindi na siya isang maliit na puppet sa sekular na mundo. Kayanan niyang husgahan ang lahat ng magagandang oportunidad ng mag-isa at malayang makakakilos upang maglinang. Dahil nasa paligid siya, ligtas pa rin ang Berdeng Ulap na paaralan sa North Island. Kung tungkol naman sa plano ni Trevor Siang na paalisin si Terence pagkatapos nitong lumakas, imposible iyon. Bilang puppet ni Terence, isang ideya lang ang kailangan ni Terence para patayin ito. Nang ibalik ni Terence si Trevor sa sekta ng Berdeng Ulap, hindi pa tapos ang subasta sa bayan ng Pai, kaya hindi pa bumabalik sina Reggie at ang iba pa. Mabuti na lang at sina Chester at ang iba pa ay nagsasanay sa sekta, at matagal na rin mula noong huli nilang nakita si Terence. Tinapos nilang lahat ang kanilang pagsasanay at lumabas upang salubungin ito nang marinig nilang bumalik na ito napakasigla ng eksena. Matapos ipakilala si Trevor sa mga taong dinala ni Terence mula sa karaniwang mundo, agad na nakisama ang lalaki kay Chester at sa iba pa, at lalong uminit ang kapaligiran. Bagamat hindi nakibahagi si Trevor sa buong paglalakbay ni Terence sa sinaunang pista, narinig niya ang lahat tungkol kay Terence pagkatapos ng kalahating araw sa bayan ng Pai. Bagamat ang layunin niya ay maunawaan si Terence at makahanap ng pagkakataong maalis ang kanyang kontrol, magandang pagkakataon ito para magyabang sa mga kapatid ni Terence. Ngumiti si Terence at umiling, hindi na sila iniistorbo. Hindi siya mahilig magsalita at magyabang, at natural lang, hindi rin siya interesado makialam. Lumingon siya at nakita si Amara na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Bahagyang ngumiti si Terence at ginamit ang kanyang purong enerhiya para magsalita, "Ulol na babae, ba't mo ako tinitingnan ng ganyan?"
Gusto mo ba akong kainin? Namula ang mukha ni Amara, alam niyang kinakausap lang siya ni Terence. Tinitigan niya si Terence nang may halong tuwa at galit, pero mariin siyang tumango. Ibig sabihin, gusto siyang kainin ng batang babae, pero naglakas loob ba siyang hayaan itong kainin siya? Medyo nailang si Terence, wala naman siyang masyadong pakialam sa nangyari matapos magsama ang isang magkasintahan na kasing level niya, pero ang dami niyang kaibigang babae, lalo na ang mga babaeng wala pa ring malay. Maaawa siya sa kanila kung may mangyari muna sa kanila. Dahil sa maliit na obsesyon na ito kaya't hindi nagkaroon ng malalim na relasyon si Terence sa kahit sino sa kanyang mga babaeng kaibigan kahit na naabot na niya ang kanyang kasalukuyang antas. Sa katunayan, hindi si Terence ang tipo ng taong nagkukusa, at medyo mahiyain din siya. Ang mga taong tulad niyan, kilala bilang nakakabagot at nakakabagot. Bigla niyang naalala ang unang beses na bumaba siya ng bundok papunta sa bahay ni Cheryl, at nahuli siya ni Yasi na nagpupunas ng ilong. Bumigat ang puso ni Terence sa pag-iisip kina Cheryl at Yasi. Sapat na ang lakas niya para tingnan ang buong sinaunang mundo ng martial arts, pero wala lang iyon sa Sky Class Island. Hindi niya alam kung kailan niya makikita si Zhang Liju. Malapit nang mag-usap ng maayos si Amara at si Terence, mas matagal silang magkahiwalay kaysa magkasama, tutal, at lagi naman siyang tumatakbo palayo sa sinaunang mundo ng martial arts kasama ang ibang mga babae sa paligid. Tila walang malinaw na relasyon sina Aliyah at Terence, ngunit ang dalaga ay malaki na ngayon, at ang kanyang nararamdaman para kay Terence ay hindi ganoon ka-simple. Gaya ng inaasahan, lumapit si Aliyah kay Terence at kinurot ang mukha nito. Terence, bro, bakit ang tagal mong umalis? Nag-isolate practice tayo dati, at hindi mo man lang kami tinawagan noong bumalik ka. Kung hindi lang dahil kagagaling lang natin sa isolated practice, hindi tayo magkikita, di ba? Nabalitaan kong babalik ka na raw sa Sky Class Island. Dadalhin mo ba kami doon? Hindi ka maaaring umalis. Dito ka lang at maglinang. Babalik ako. Bahagyang ngumiti si Terence habang hinahaplos ang buhok ni Aliyah. Lumaki na rin ang batang babaeng ito, at mahirap para kay Terence na ilagay siya sa tamang posisyon. Pero iyon lang. Dadalhin niya ito ng paunti-unti. Pero hindi na ba tayo pwedeng bumalik sa secular na mundo? Wala masyadong magawa si Aliyah rito, gusto niya talaga ang maraming tao. Maaari kayong bumalik. Hanggat mayroon kayong sapat na espiritual na jade, maaari kayong bumalik anumang oras. Walang kakulangan ng espiritual na jade dito. Hindi na talaga nagkukulang si Terence sa spirit jade, ang sinaunang mundo ng martial arts ay magkakaroon ng mas marami pa nito sa hinaharap. Pagkatapos kong umalis, kung gusto mong bumalik, hanapin mo lang si Reggie para buhayin ang Porma Sion. Sige, pwede ka nang bumalik sa Sky Class Island. Pero mag-ingat ka, dalawin mo kami ng madalas. Ayaw umalis ni Aliyah. Anong problema? Hindi ko pa nga sinasabing aalis ako at tinataboy mo na ako palayo. Naguguluhan na tumingin si Terence kay Aliyah. Bakit parang ayaw niyang umalis si Aliyah? 5,646. Nami-miss ko si Lorilyn. Namula ang mga mata ni Aliyah. Kanina pa ako nag-aalala sa kanya simula nang wala akong balita sa kanya. Dapat mo siyang hanapin sa lalong madaling panahon pagdating mo sa Sky Class Island. Gagawin ko. Buntong hininga ni Terence. Oo, may ilang mga batang babae pa rin na nawawala sa Sky Class Island. Hindi niya alam kung saan sila nagpunta. Panahon na para bumalik at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap. Ayaw sumabad ni na Quentin at Queen Lee, tumawa lang sila na parang mga hanggal. Pareho silang mabilis na lumalakas nitong mga nakaraang araw, at talagang masaya sila. Si Amara naman ay matiyagang naghihintay na matapos si Aliyah. Isa siyang nakababatang kapatid, kung tutuusin, at kailangan niyang sumuko rito. Kakausapin niya ito kapag tapos na ito. Gayunpaman, habang nag-uusap sila, isang disipulo ng paaralang Percival ang tumakbo at nagulat, gusto kayong makita ng Lolo Ulo, ang pinuno ng sekta ng 5 elemento, si Ziggy, at ang alchemist ng kanilang sekta, si Master Chen. Ang bilis naman. Gulat na tanong ni Terence. Bakit hindi pa bumabalik sina Reggie at ang iba pa?
Wala nang magandang impresyon si Amara sa sektang ito ng Ziggy o Five Elements. Gaya ng inaasahan, walang maganda sa sektang Five Elements. Ganito sa secular na mundo, at ganoon din sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Hindi madali para sa kanya ang makipag-usap kay Terence, saan ba nanggaling ang manggugulong ito. Nakita ni Terence na malapit na ring magwala si Amara. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito, ang dalawang ito ay mga grandmaster ng alchemy mula sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Tere na at sama-sama natin silang salubungin. Sige. Naramdaman ni Amara ang mainit at malakas na kamay ni Terence sa kanya, at agad na nawala ang kalungkutan sa kanyang puso. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang tumango siya. Basta't makakasama niya si Terence, masaya na siya. Sige, may balita ka ba tungkol sa kapatid kong si Mirasol? Nami-miss ko rin siya. Mahinang tanong ni Amara. Natahimik siya ng ilang sandali nang mabanggit ni Aliyah si Terence bago niya ito ay nalalayan. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din siya. Hahanapin sila pagbalik ko. Medyo nadismaya si Amara, ngunit wala na siyang magagawa tungkol dito. Wala na siyang ibang sinabi. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Aliyah nang makita niyang magkahawak kamay na naglalakad palabas sina Terence at Amara. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang pagyayabang kasama sina Trevor at ang iba pa, kaya walang napansin si Terence. Para kay Aliyah, matagal na niyang kinukuha si Terence, dapat ibigay na lang niya ito kay Amara. Naghihintay sina Ziggy at Master Chen kay Terence sa sala ng paaralan ng Percival. Wala silang balak umupo. Halatang sanay na sila sa pagbabago ng katayuan. Nang makitang hinihila palabas ni Terence si Amara, agad na lumapit ang dalawa sa kanya at yumuko, nagbibigay pugay si Ziggy, Biden Chen, kay Lolo Linford. Pagbati sa asawa ng lolo niya sa Marshall. Nakaramdam ng tamis si Amara sa kanyang puso. Bagamat medyo mahirap bigkasan ang mga salitang, asawa ng tiyuhin, asawa siya ni Terence. Hindi niya kailangang alalahanin ang maliit na kapintasang ito. Kahit ang impresyon niya kina Ziggy at Biden ay medyo nagbago. Ito ang unang beses na narinig ni Terence ang pangalan ni Master Biden pala. Kaya pala lagi nila siyang tinatawag na Master. Sinenyasan niya si Amara na umupo sa tabi ng pangunahing upuan bago ikinumpas ang kamay sa dalawa. Umupo kayo at mag-usap. Nagpasalamat ang dalawa at pagkatapos ay magalang na naupo. Nag-isip sandali si Biden, tumayo, ikinuyom ang kanyang mga kamao, at yumoko. Lola Tia Linford, nasaktan na kita dati. Pakiusap parusahan mo ako. Nakalimutan ko na ang nakaraan. Ano pa ang dapat parusahan? Bahagyang ngumiti si Terence at ikinumpas ang kanyang kamay, umupo ka. Noong nakaraan, lahat tayo ay naglingkod sa ating sariling mga Panginoon at may iba't ibang larangan ng kapangyarihan. Mula ngayon, iisang pamilya na tayo, kaya huwag mong sabihin ang mga salitang iyan. Salamat sa iyong kagandahang loob, Lolo Ulo Guro. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Biden. Pagkatapos yumuko muli, umupo siya sa upuan at sinabing, sa totoo lang, simula nang una kong makita ang kasanayan sa alchemy ng Lola sa martial arts, lagi ko nang hinahanap-hanap ang Lola sa martial arts. Lahat ng ito ay salamat sa karunungan ng pinuno ng sect na si Madek, kaya nagkaroon ako ng pagkakataong humingi ng payo kay Lola sa martial arts tungkol sa alchemy. Ipinagmamalaki ni Ziggy ang kanyang sarili at naisip na totoo ang mga sinabi ni Biden. Gayunpaman, nag-iba ang ekspresyon niya at sinabing, Elder Chen, sa pagkakataong ito, ang kabutihang loob ng dakilang tiyuhin guro ang hindi ko napagtatalunan sa iyo. Ngunit dapat mong tandaan ang aral na ito. Kung sakaling mangyari muli ang katulad nito, huwag mo akong sisihin, Ziggy, sa pagiging walang pakundangan sa iyo. Oo, tama ang pinuno ng sekta na si Madek. Mabilis na mapagpakumbabang tumango si Biden, ibang-iba noong unang beses na nakita siya ni Terence. Bagamat pinatawad ka na ni Lola Marshall at hindi nakita maaaring parusahan pa, aalalahanan ko muna ang pagkakamali mo sa pagkakataong ito. Sa hinaharap, makikinig ka sa mga turo ng Lola Marshall at gagawa ng mga bagay para kay Lola Marshall para makabawi sa pagkakamali mo, naiintindihan mo.
Prangka ang mga salita ni Ziggy, ngunit para lang gumaan ang loob ni Terence. Tutal, sinabi ni Terence na wala siyang pakialam sa nangyari noon. Sino ang mag-aakala kung wala talaga siyang pakialam dito? Kung mayroon pa ring buhol sa puso niya, isa itong nakatagong panganib. Mas mabuting linawin muna ito kay Terence. Hindi lang makakaganti si Terence, kundi maaalis din nito ang imahe ni Biden sa puso ni Terence. Natural na naunawaan ni Terence ang intensyon ni Ziggy at bahagyang ngumiti, sige, sinabi ko na ang nakaraan ay nakaraan na. Hindi mo na kailangang paulit-ulit na pag-usapan pa iyon. Oo, susundin ko ang utos ng Marshal Lola. Panatag na si Ziggy ngayon. Alam niyang hindi talaga pupunta si Terence kay Biden para maghiganti, pero mas magalang siya kapag nagsasalita. Naalala ni Terence na babalik na siya sa Sky Class Island sa lalong madaling panahon, at wala na siyang gaanong oras sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Marami pa siyang kailangang asikasuhin, kaya ayaw niyang makipagpalitan ng usapan kay Ziggy. Diretso na siya sa punto, pinatawag kita rito ngayon para makipagpalitan ng mga pananaw tungkol sa alchemy. Dapat handa ka na sa isip, di ba? Mabilis na ikinumpas ni Ziggy at Biden ang kanilang mga kamay at sinabing, hindi ako maglalakas loob, hindi ako maglalakas loob. Senior Lolo, masyado kang magalang. Nandito ang disipulong ito para matuto, paano ako magkakaroon ng kwalipikasyon para makipag-usap sa senior na lolo. Hindi mo kailangang maging mapagkumbaba. Sa totoo lang, ang pamamaraan ko ng alchemy ay ibang-iba sa mga pamamaraan ng alchemy sa panahong ito. Isa itong sinaunang pamamaraan ng alchemy. Bagamat magkatulad ang ilan sa mga pamamaraan, maaaring hindi ka nito gaanong mapapabuti, kaya mas mabuting huwag kang masyadong umasa. Tiwala si Terence na ang mga tala ni Lijo ay may paraan upang matulungan ang sekta ng 5 elemento na mapataas ang rate ng tagumpay at kalidad ng kanilang mga elixir, ngunit hindi siya masyadong sigurado paano kung hindi talaga. Parehong natigilan sina Ziggy at Biden matapos marinig ang mga sinabi ni Terence. Nagkatinginan sila at nakita ang gulat sa mga mata ng isa't isa. 5,647. Matapos magatubili sandali, maingat na nagtanong si Ziggy, Tio Marshall, hayaan po sana ninyong magtanong ang disipulong ito, ano ang pagkakaiba ng inyong alchemy technique at ng sa amin? Hindi kaya't hindi ninyo ginamit ang inyong spirit sense fire. Si Terence naman ang nagulat. Paano nalaman ng isang tao mula sa sinaunang mundo ng martial arts na ang refinement fire ay hindi lamang isang bagay na maaaring mapaikli mula sa spirit sense? Noong una siyang dumating sa sinaunang mundo ng martial arts, hindi niya alam na mayroong consciousness fire. Nang makita ang pagkagulat sa mukha ni Terence, natuwa sina Ziggy at Biden. Mabilis na nagtanong si Biden, Marshall Grand Uncle, maari, kayang talagang na-master mo na ang matagal nang nawawalang apoy ng alchemy na may tunay na chi attribute ng mga alamat. Nawala nang masabi si Terence sa apoy na may elementong chi, isa na ba itong maalamat na teknik sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban? Maraming record sa secular na mundo, okay. Kahit hindi naman ganoon kasama. Medyo mas mabuti na lang kaysa masama, di ba? Napag-uusapan natin yan, ang 5-element sect sa secular na mundo at ang 5 Elements Chamber of Commerce sa Sky Class Island ay walang anumang elixir masters, na dapat ay may kaugnayan sa 5-element sect sa sinaunang martial world. Ang koneksyon na ito ay maaaring masubaybayan pabalik sa Sky Class Island. Magkahiwalay ba ang inheritance of consciousness elixir fire at ang true chi elixir fire? Bakit kayo tuwang-tuwa? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Sa pagkakaalam niya, ang apoy ng pagpipino ng chi ay maaaring hatiin sa iba't ibang uri ng apoy ng pagpipino, ngunit ang apoy ng pagpipino ng kamalayan ay karaniwang isang apoy ng pagpipino na hindi elemento, at tila walang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang puntong ito ay direktang makikita sa Super Alchemy Bomb. Matapos gawing bomba, ang dalawang apoy ng alchemy ay talagang kasing mapanira ng isa't isa. Huminga ng malalim si Ziggy at pinakalma ang sarili bago sinabing, Lolo ni Marshall, huwag mong sabihing hindi mo alam. Ang apoy ng kamalayan sa ating maliit na mundo ng martial arts ay hindi pa kumpleto.
Bagamat maaari itong gamitin sa paggawa ng mga tableta, sinasabing ang mga Mystic First Level pills lamang ang kaya nitong gawin. Wala lang talagang Mystic First Level alchemist sa maliit na mundo ng martial arts ngayon, kaya hindi natin mapatunayan ang alamat na ito. Martial Grand Uncle, tama si Sect Leader Marek. Dahil may depekto ang consciousness Pillfire, kahit hindi natin maberipika kung umiiral ang upper limit ng pill refining, sapat na ang success rate ng pill refining para ipaliwanag ang problemang ito. Sa katunayan, sa mga talaan ng pill refining, hindi dapat ganito kababa ang success rate ng pill refining. Ang pangunahing dahilan ay kulang ito sa koordinasyon ng tunay na chi attribute Pillfire. Tuwang-tuwa na sabi ni Biden. Nag-aalala siya na baka hindi angkop sa kanya ang mga skills ni Terence, pero hindi na niya kailangang mag-alala tungkol doon. Kung alam lang talaga ni Terence kung paano paikliin ang apoy ng chi refinement, madodoble niya ang kanyang mga kasanayan kung makakahanap siya ng paraan para pagsamahin ang apoy ng spirit refinement. Tinapik ni Terence ang kanyang noo, bigo. Matagal na niyang ginagamit ang dalawang refinement fire para gumawa ng super refinement fire bombs, pero hindi niya inakala na ang consciousness refinement fire at ang chi refinement fire ay magagamit pala ng magkasama para gumawa ng mga elixir. Tutal, ang apoy ng alchemy ng kamalayan ay walang katangian, at ang anumang apoy ng alchemy ng katangian ng tunay na apoy ng alchemy ng chi ay maaaring ganap na maisama sa apoy ng alchemy ng kamalayan nang walang kahit kaunting hadlang. Kung ganoon, mareresolba ba ang problema ni Terence na hindi makagawa ng mga elixir ng matagal? Tutal, walang problema si Terence sa anumang refinement fire, ang tanging balakid ay ang pagbabago ng temperatura at lakas ng apoy. Dahil sa karanasan niya sa pagkontrol sa direksyon ng super refinement firebomb, nadama ni Terence na malaki ang posibilidad na malampasan ang dating kahirapan gamit ang spiritual refinement fire. Kung hindi lang dahil kina Ziggy at Terence, susubukan na sana niya ito ngayon. Kung ganoon nga, tuturuan muna kita ng ilang simpleng paraan ng mental cultivation at mga orasayon para mapaigting ang tunay na chi Pillfire. Kapag naintindihan mo na, bibigyan kita ng ilang karanasan sa alchemy. Kung matagumpay mong mapagsasama ang dalawang Pillfire, maituturing itong paghahanap ng mga bagong posibilidad para sa pag-unlad ng maliit na Jiangho noong sinaunang panahon. Sabi ni Terence habang tumatayo at naglalakad papunta sa mesa. Kinuha niya ang isang panulat at papel na hiniling niya sa isang tao na ihanda at mabilis na kinopya ang ilang mga paraan ng pangangalap ng chi. Hindi ito galing sa mga tala ni Zhang Lijiu, kundi sa ilang kalat-kalat na tala na natagpuan ni Terence sa Sky Class Island. Mas maganda ito kaysa sa mga nasa Common World, pero hindi pa rin kasing husay ng kay Zhang Lijiu. Hindi alam ni Terence kung ano ang iniisip ni Zhang Lijiu tungkol sa pagtuturo sa kanya, kaya hindi niya aalisin ang kanyang mga tala kung may kapalit. Nagkatinginan sina Ziggy at Biden. Alam nilang ginagaya ni Terence ang maalamat na paraan ng pagpipino ng chi at apoy. Nangangagat silang tumingin, ngunit hindi sila nang ahas na lumapit sa likuran ni Terence para tumingin. Natatakot silang baka hindi matuwa si Terence. Napipilitin lang silang iikot ang kanilang mga katawan na parang puno ng pako ang upuan sa ilalim ng kanilang puwitan. Maya-maya, lumapit si Terence na may dalang ilang pahina at iniabot ito kay Ziggy. Manipis lang ang papel na iyon, pero parang 1,000 libra ang bigat ni Ziggy. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at kinuha ito ng nanginginig. Maraming salamat, Lolo Guro. Mabilis na sumulyap si Ziggy kay Terence at same time na nagpasalamat. Sumunod si Biden sa tabi ni Ziggy at yumuko kay Terence upang magpasalamat. Walang pakialam na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, ang pag-unawa ninyo rito ang pinakamahusay na paraan para pasalamatan ako. Simulan na ninyo itong pag-aralan ngayon. Kikopyahin ko pa ang ilang mga tala at ibibigay ko sa inyo mamaya. Tuwang-tuwa sina Ziggy at Terence at muling nagpasalamat kay Terence. Matapos pigilan ang kanilang pananabik, sinimulan nilang pag-aralan ang liham ni Terence. Pagkatapos, natuklasan nila na si Terence ay kumopya ng iba't ibang paraan upang lumikha ng mga apoy ng pagpipino ng chi, at bawat isa sa kanila ay kumuha ng tig-iisa para basahin. Hindi na sila pinansin ni Terence. Tumalikod siya at nagpatuloy sa pagkopya ng ilan sa kanyang mga karanasan at mga trick.
Iyon pa rin ang mga bagay na nakolekta niya sa Sky Class Island, ibinibigay ang mga ito kay Ziggy at ang iba ay walang problema. Pagkatapos niyang magsalita, napagtanto ni Terence na tahimik na nakaupo si Amara sa upuan, pinapanood ang bawat galaw nito. Ibinaba ni Terence ang kanyang panulat at ngumiti kay Amara. Anong problema mo ngayon? Parang medyo iba ito kumpara dati. Ngumiti si Amara at umiling, isa pa rin siyang tanga, gusto lang kitang tignan ng mas matagal. Kung hindi, kailangan mong bumalik sa Sky Class Island sa lalong madaling panahon. Kumurap si Terence, hindi inaasahan na sasabihin iyon ni Amara. Ang pag-uusap nila ni Lorilyn ay tiyak na pumukaw sa pagiging sensitibo ni Amara, at naging maamo ito. Sabi ko naman sa'yo, babalik ako. Dito ka lang at mag-cultivate. Bumantong hininga si Terence sa kaibuturan niya, pero nanatiling nakangiti habang inaabot ang kamay para haplasan ang makinis na mukha ni Amara. 5,648. Magsasalita pa sana si Amara, pero naalala niya na may dalawang tagalabas dito. Lumingon siya at hindi nagsalita. Sa katunayan, sina Ziggy at Biden ay tuluyang nahulog sa isang estado ng paglimot sa kanilang mga sarili at sa lahat ng iba pa sa sandaling ito. Wala nang iba pa sa kanilang mga isipan maliban sa tunay na apoy ng alchemy na chi attribute. Bumubulong lang si Amara kay Terence, at kahit kumatok pa siya sa mga tainga nila gamit ang isang gong, hindi nila mapapansin. Lumingon si Terence upang tingnan sina Ziggy at Biden. Napagtanto niya na ang dalawang ito ay talagang may talento sa alchemy. Sa loob ng maikling panahon, pareho silang matagumpay na nakabuo ng isang refinement fire na may iisang elemento. Si Ziggy ay may elementong apoy, at si Biden ay may elementong kahoy. Kaya na nilang kontrolin ang temperatura at lakas ng refinement fire, na lalong ikinaiinggit ni Terence. Tagumpay. Gaya ng inaasahan, isa itong tunay na chi attribute pale fire. Gamit ang pale fire na ito, tiyak na tataas ng malaki ang kalidad at rate ng tagumpay ng aking alchemy. Matapos ganap na makontrol ni Ziggy ang fire attribute alchemy fire sa kanyang kamay, sumigaw siya sa tuwa. Hindi masyadong nahuli si Biden at sinabi rin ang parehong bagay. Tulad ng inaasahan sa dalawang guro, nakangiting sabi ni Terence, ikinagagalak kung makita kayong dalawa na napakabilis na nakakabisado ng pamamaraan. Sa katunayan, ang ganitong uri ng pangunahing pamamaraan ay orihinal na isang simpleng pamamaraan sa antas ng baguhan. Parang mga pakikipagsapalaran lang. Ang mga taong hindi nakakaalam ay hindi kailanman makakaalam, ngunit kapag may nagsabi ng sagot, lahat ay makakaramdam ng biglaang pagkaunawa at mararamdaman na napakasimple nito. Pareho ang naramdaman ni Ziggy at Biden. Para silang nakulong sa isang silid at lahat ng kanilang nakita ay nasa loob, ngunit si Terence ay parang taong nagbukas ng bintana at nagpakita sa kanila ng malawak na mundo at walang katapusang magagandang tanawin sa labas. Lahat ng ito ay dahil sa gabay at patnubay ng Marshall Lola, kung hindi, kaming mga Marshall brother ay magiging mga taong nakatingin sa langit mula sa balon magpakailanman. Hindi ko alam na may ganito palang bagong mundo para sa pagpino ng tableta. Taos-pusong yumoko si Ziggy kay Terence. Kung masasabing napilitan si Ziggy na umasa kay Terence para protektahan ang sarili dahil sa lakas ni Terence sa sinaunang pagpupulong, lubos na siyang kumbinsido ngayon. Hindi lang dahil tinuruan sila ni Terence kung paano bumuo ng apoy ng pagpipino ng elementong chi, kundi dahil din sa pagiging di makasarili ni Terence sa sining ng pagpipino. Kung si Ziggy at ang iba pa iyon, hindi nila madaling maipapa ang sarili nilang mga pamamaraan ng pagpipino sa iba. Ang hindi nila alam ay hindi pala talaga sila tinuruan ni Terence ng pinakamagagandang bagay na ibinigay ni Zhang Liju. Tiningnan ni Terence ang apoy ng chi sa kanilang mga kamay at dinama ito ng ilang sandali, isa lamang itong ordinaryong tunay na apoy ng chi. Sinubukan mo na bang pagsamahin ito sa apoy ng kamalayan? Tumingin si Biden kay Ziggy at nahihiyang sinabi, sa pag-uulat sa Marshall Grand Uncle, sinubukan na ng disipulong ito ngunit hindi ito nagtagumpay. Mukhang malayo pa ang lalakbayin ko kung gusto kong matagumpay na magamit ang pagsasanib ng dalawang apoy ng alchemy para pinuhin ang mga tableta. Tumango rin si Ziggy bilang pagsang-ayon. Malinaw na hindi nila kayang tapusin ang pagsasanib ng dalawang apoy ng alchemy ng sabay-sabay.
Maraming karanasan si Terence sa larangang ito, pero ang problema ay ang kanyang karanasan ay para lamang sa mga super alchemy bomb, hindi niya ito magamit para pag-usapan, at mas lalong imposibleng ipakita ito agad. Hindi niya man lang makontrol ang temperatura at lakas ng apoy ng alchemy, ano pa ang saysay ng paggamit nito. Manam, pag-aralan niyong mabuti. Ang bandila ng paggawa ng elixir sa maliit na jangho noong sinaunang panahon ay ilalagay sa inyo sa hinaharap. Tumango si Terence na parang isang grandmaster at ibinigay sa kanila ang mga inihandang tala. Lolo ng Marshall, napakagalang mo naman. At nandito ka, paano na lang napunta sa amin ang bandila ng alchemy na napunta sa mga senior at junior brothers namin? Kinuha ni Ziggy ang manipis na tumpok ng papel at ngumiti ng napakalawak na hindi makita ang mga mata niya. Binubunyi pa niya si Terence. Hindi masyadong nagpaliwanag si Terence at sinenyasan silang umalis. Malalaman din nila ang tungkol sa pag-alis ni Terence sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban sa hinaharap, ngunit dahil kay Trevor, ang walang talo na kampyon, at si Salter na nagpapanggap, hindi sila maglalakas loob na ipagkanulo ang sekta ng Percival kahit alam nilang wala rito si Terence. Matapos paalisan ng dalawa, hindi na nagkaroon ng oras si Terence para kausapin si Amara. Nagliwanag ang pearl na ibinigay sa kanya ni Gusha, halatang hinahanap siya ni Gusha. Gaano nakatagal mula nang maghiwalay sila at bumalik na si Gusha sa kailaliman ng walang katapusang dagat. Naghinala si Terence, ngunit nasabi lamang niya ito kay Amara bago ito nagpalit sa kanyang anyong espirito at inihulog ang communication bead sa dagat malapit sa sekta ng Percival. Kumikinang ang communication bead matapos dumampi sa tubig, at lumitaw ang anino ni Gusha sa harap ni Terence. Boss, ito ang upuan mo sa Green Cloud School ng North Island, di ba? Maganda yan, malapit lang yan sa kinaroroonan ko ngayon. Hintayin mo ako, pupunta ako dyan maya-maya. Lumitaw ang imahe ni Gusha at tumawa ng malakas kay Terence. Ngumiti si Terence, bakit ang aga mo rito? Nakabalik ka na ba sa angkan at nakilala mo na ba ang mga miyembro ng iyong angkan? Umiling si Gusha. Hindi pa, pero nakontak ko na ang angkan. Magaling ang ginawa ni Shiichiro sa pagkakataong ito at sinabi ko sa kanila ang tungkol sa inyong natatanging kontribusyon. Kaya, ipinaalam sa akin ng angkan na imbitahan kayo sa lupain ng aming angkan ng si Dragon bilang panauhin. Iniimbitahan mo ba ako sa angkan mo? Nakapagtaka si Terence, hindi ba't karaniwang tinatanggihan ng mga halimaw sa dagat ang mga taong nagsasanay? Boss, sa pagkakataong ito, personal na nagpadala ng imbitasyon ang ating serpent dagat na si Dragon King. Hindi mo ito maaaring tanggihan. Kung hindi, ako, si Gusha, ay talagang mahihiya na bumalik sa hinaharap. Malinaw na tuwang-tuwa si Gusha na inimbitahan ng Kraken Dragon King si Terence. Tutal, ito ay isang regalo ng pasasalamat para kay Terence na iniligtas si Gusha, na hindi direktang nagpapakita ng pagmamalasakit ng Kraken Dragon King para kay Gusha. Kung ito nga ba ang katotohanan, kailangan niyang maghintay hanggang sa makabalik siya at makita ang sitwasyon. Pinag-isipan ito ni Terence, at hindi niya tinanggihan ang alok. Plano niyang bumalik sa Tianjia Island sa loob ng ilang araw, ngunit kailangan pa rin niyang maglaan ng oras para sa isang paglalakbay sa Tribong Kraken. Maaari rin niyang pag-usapan ang tungkol sa mga ubod ng halimaw kasama ang hari. Sige, kung gayon ay sasamahan kita. Kailan ka darating? Lumingon si Terence upang tingnan ang paaralan ng Percival at nakita ang isang disipulo na nakatayo sa di kalayuan. Kumaway siya rito. Hindi na hinintay pa ang paglapit ng disipulo, sumagot na si Gusha, nandito na ako. Boss, nakita mo ba ako? Napalingon si Terence sa gulat at nakita ang isang puting linya na mabilis na dumaan mula sa abot tanaw. Nakita niya lamang na si Gusha iyon nang makalapit siya. 5,649. Gaya ng inaasahan sa isang mutated early mystic class si Flood Dragon, ang bilis nito sa dagat ay mas mabilis kaysa sa isang normal na lumilipad na spirit beast. Sino mang mapuntirya nito sa walang katapusang dagat ay halos hindi makatakas mula sa palad nito. Hindi inakala ni Terence na darating si Gusha ng ganito kaga. Plano niyang utusan ang disipulo ni Percival na dalhin sina Amara at Chester para mabigyan sila ng paliwanag, ngunit tila huli na ang lahat.
Ang tanging magagawa niya ay utusan ng disipulo na magdala ng mensahe para sabihin sa kanila kung saan pupunta si Terence para hindi sila mag-alala. Matapos matanggap ang mga utos ni Terence, tumalikod ang disipulo at umalis. Halos kasabay nito ay dumating si Gusha sa dalampasigan, habang malakas na tumatawa kay Terence, "Boss, hindi ka naman naiinip, di ba? Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para sumugod, pasensya na. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang magmadali." Umiling si Terence habang nakangiti, nagsasabi ng totoo. "Ayokong paghintayin ka ng matagal, boss. Isa pa, gusto kong makita mo kung nasaan ang ating si Serpent Dragon Clan sa lalong madaling panahon, kaya medyo kinakabahan ako." Tara na. Napakamot si Gusha sa kanyang ulo gamit ang kanyang mga kuko sa harap. Mayroon siyang simple at tapat na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi siya mukhang hari ng mga halimaw sa dagat sa maagang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. "Alam kong magmamadali kang umalis, kaya hindi na ako bumalik para sabihin sa iyo." Hindi na nagulat si Terence. Ang bilis ni Gusha ay sapat na para sabihin na hindi hahayaan ng lalaki na sayangin ni Terence ang oras niya rito. Tumawa si Gusha at lumingon, "Boss, sumakay ka sa likod ko. Medyo malayo kasi, hindi kasing bilis ko mga lumilipad na spirit beast. Mas mabuti kung makakabalik tayo ng mas maaga." "Sige, salamat sa iyong pagsusumikap." Hindi tumanggi si Terence at sumakay sa likod ni Gusha. Isa rin siyang espiritu ng Yuan, kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagkamatay sa walang katapusang dagat ng walang lumilipad na spirit beast. Sa pinakamataas na antas, kaya niyang lumipad ng mag-isa. Isa pa, dahil kasama si Gusha, walang panganib sa walang katapusang dagat. Isang karangalan para sa akin na kayang buhatin si boss. Ano ba ang problema? Boss, umupo ka lang. Aalis na tayo. Pagkasabi niyan, itinaas ni Gusha ang kanyang katawan at sumugod na parang kidlat patungo sa walang katapusang dagat. Nag-iwan siya ng bakas ng tubig na may taas na 7 hanggang 8 metro habang naglalaho siya sa malayo. Nakatayo si Terence sa malapad na likod ni Gusha at hindi nakaramdam ng anumang pagyanig, ngunit ang bilis ay napanatili pa rin sa napakataas na antas. Sa isang kisap mata, ang sekta ng Percival ng North Island ay naging isang itim na tuldok sa abot tanaw at tuluyang naglaho. Gusha, ang angkan ng mga halimaw sa dagat ay tila lubos na nagkakaisa. Nang iligtas kanila sa pagkakataong ito, para bang nagkakagulo ang buong walang katapusang dagat. Sinabi sa kanya ng espiritu ni Terence na ang mga halimaw sa dagat na nakakita kay Gusha ay nanatiling malayo, magalang na naghihintay sa kanyang pagdaan bago ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Tumawa si Gusha. "Boss, mali ka. Walang pagkakaisa sa walang katapusang dagat. Batas lang ng gubat ang meron. Dahil ang maharlikang pamilya ng mga halimaw sa dagat ang nasa tuktok ng food chain, walang halimaw sa dagat ang nangangahas na sumuway sa utos ng ating maharlikang pamilya. Kaya pala matapang na pamamahala." Tumanggaw si Terence, malalim ang iniisip. Kung ganoon nga, ang paghikayat sa mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts na gamitin ang ilan sa mga espiritual na jade o iba pang mga bagay para bumili ng mga core ng mga sea beast ay tila mas madali kaysa sa direktang pagpatay sa kanila. Siyempre, ang pagpatay sa mga sea beast ay isa ring paraan ng paglilinang, at hanggat walang pakialam ang mga royal sea beast, isa itong opsyon. "Boss, masasabi mo yan. Pero mas gusto naming sabihin na ang malalakas ay iginagalang. Sa walang katapusang dagat, ang malalakas ay igagalang at sasambahin. Nabalitaan ko na ang sangkatauhan ay mayroon ding ganitong tradisyon. Gayunpaman, kung ikukumpara sa ating walang katapusang dagat, maaaring may kaunting pagkakaiba," pagmamalaking sabi ni Gusha. Hindi nagsalita si Terence. Ang mga halimaw sa dagat sa walang katapusang dagat ay karaniwang tila maluwag, at ang maharlikang pamilya ay hindi madalas gumagawa ng anumang bagay upang pamahalaan ang mga ito, ngunit kapag kinakailangan, nagagawa nilang pakilyusan ang higit sa 70% ng mga halimaw sa dagat sa pinakamaikling panahon. Sa kabilang banda, ang sangkatauhan ay tila palaging mayroong mahigpit na sistemang hierarkikal. Halimbawa, mayroong 4 na malaki at 10 maliit sa sinaunang Jiangho.
Gayunpaman, kung may nangyari talaga, mayroong hindi bababa sa 80 hanggang 70% na posibilidad na lalaban sila para sa kanilang sarili o magsaksak pa sa likod. Umiling si Terence. Biglaan lang ang naisip niya, at kahit mabigat, hindi iyon ang dapat niyang iniisip ngayon. Gusha, kung sasabihin kong kailangan natin ng isang batch ng Aura Core o kahit na bagong Soul Stage Inner Cores mula sa mga Sea Beast bawat taon, magdudulot ba ito ng alitan sa pagitan ng sangkatauhan at mga Sea Beast? Hindi ito posible, ngunit kailangan pa rin itong kumpirmahin ni Terence. Gaya ng inaasahan, umiling si Gusha at sinabing, "Syempre, walang problema kung kailangan mo, boss. Hindi ko lang sigurado kung malaki ang dami. Kung masyadong malaki, maaaring medyo mahirap." Gumawa si Terence ng ilang kalkulasyon sa kanyang isipan, maaari niyang hayaan ang mga sekta na hanapin mismo ang panloob na core ng Spirit Jade Immortal Vein. Tutal, nakatakda na ang mga patakaran, at hindi niya maaaring hayaan silang mamuhay ng masyadong komportable. Ang mga core na gusto niyang ipagpalit ngayon ay pangunahing para sa paggawa ng mga elixir. Si Ziggy, ang pinuno ng sect ng 5-element sect, ay nakakuha ng Chi Pellet Fire Technique at ng kaugnay na elixir making notes mula kay Terence. Tiyak na mapapataas nito ang kakayahan sa paggawa ng elixir ng 5-element sect ng ilang antas, at natural na tataas ang demand para sa mga core. Hindi sila maaaring umasa lamang sa pangangaso ng mga halimaw sa dagat, kaya nagpasya si Terence na tulungan silang maghanda para sa hinaharap. Taon-taon, kakailanganin ko ng humigit kumulang 2 hanggang 3,000 inner core. Ang ratio ay 1 hanggang 3 hanggang 6 para sa nascent soul, golden core, at foundation establishment stages. Tinansya ni Terence na kung ang mga inner core na ito ay gagamitin sa paggawa ng mga tableta, dapat ay sapat na ito para sa pag-unlad ng sinaunang martial world. Lumingon si Gusha at gulat na sinabi, 2 hanggang 3,000 inner vitals. Napakaliit ba niyan? Kung gayon, wala nang magiging problema. Akala ko magkakaroon ka ng mahigit 100,000 inner cores. Hindi alam ni Terence ang sasabihin. Noon niya lang naalala na ang kanyang tagasunod ay miyembro ng maharlikang pamilya ng walang katapusang dagat. Isa siyang mayamang tao. Hindi gaanong mahalaga para kay Terence ang 2 hanggang 3,000 inner cores, pero ayaw niyang magbago ang isip niya. Hanggat sapat na ito, maaaring walang sapat na maipagpalit ang maliit na mundo ng sinaunang martial world. Boss, bakit hindi ka humingi pa ng higit? Bagamat mahilig tayong mga halimaw sa dagat na kumain ng mga panloob na core, matagal itong tunawin. Hindi ito gaanong epektibo kumpara sa direktang pagkain ng karne. Sa buong walang katapusang dagat, daan-daang libong halimaw sa dagat ang namamatay dahil sa natural na sanhi bawat taon, hindi pa kasama ang mga namamatay ng hindi natural. Hindi itinuring ni Gusha si Terence bilang isang tagalabas, sinasabi niya rito ang lahat ng alam niya. Bahagyang ngumiti si Terence, pag-uusapan natin ito mamaya. Hanggat makakagawa tayo ng kasunduan sa lahi ng mga halimaw sa dagat, natural na may mamamahala sa pagbili. Nagtatanong lang ako tungkol sa posibilidad. 5,650. Sige. Boss, kung kailangan mo ng inner vital sa hinaharap, magpadala ka lang ng tao para maghanap sa akin. Tiyak na aayusin ko yan para sa iyo, madaling sabi ni Gusha. Gusto sanang bigyan ni Gusha si Terence ng ilang inner cores, pero tila pang matagalang kooperasyon ito base sa tono ni Terence. Hindi niya ito binigyan ng tiyak na pahayag dahil isa lamang siyang nakababata sa maharlikang pamilya. Sige, ako ang magpapahirap sa'yo sa hinaharap. Magalang na sagot ni Terence. Maaaring kinuha ni Gusha si Terence bilang kanyang amo, ngunit isa pa rin siyang maharlikang miyembro ng mga halimaw sa dagat. Hindi siya basta-basta uutusan ni Terence hanggat hindi niya naiintindihan ang ugali nito. Boss, masyado kang magalang. Kung hindi mo ako iniligtas, baka inner core na lang ang matitira sa akin. Tumawa si Gusha at prangkang nagsalita, sa totoo lang, kung may sapat akong kapangyarihan, hindi magiging problema na bigyan si boss ng ilang inner core bawat taon. Sa kasamaang palad, miyembro ako ng maharlikang pamilya, at isa ako sa mga taong walang gaanong kapangyarihan sa pamilya. Kung wala siyang masabi, paano niya magagawang magulo ang buong walang katapusang dagat?
Hindi ba't ipinadala ng maharlikang pamilya ang lahat ng mga halimaw sa dagat para iligtas ka matapos kang dukutin? Tanong ni Terence, nalilitong tanong. Sa ganitong porma sayon, tiyak na isa kang mahalagang miyembro ng angkan, tama ba? Umiling si Gusha at walang pakialam na nagsalita, Boss, hindi mo naiintindihan ang aming angkan ng mga dragon na ahas dagat. Bilang overlord ng walang katapusang dagat, kung wala kaming anumang reaksyon kapag may miyembro ng aming angkan na dinukot, hindi ba't mapapasama ang aming dignidad? Kaya sa halip na sabihin na para iligtas ako, mas mabuting sabihin na para ito sa mukha ng maharlikang pamilya. Parang kawawa ka naman. Kung ganoon nga, hindi mo sana ako inimbitahan bilang bisita ngayon, di ba? Hindi inakalang magsisinungaling si Gusha, pero sinuri pa rin niya ang sitwasyon para sa kanya. Tumawa si Gusha. Totoo yan. Hindi ko inaasahan na bigla ka nalang iimbitahan ng pinuno ng angkan, boss. Malamang dahil maraming magagandang sinabi ang ahas na Shikairo na yon, di ba? Pagkatapos ng kaunting katahimikan, nagpatuloy si Gusha, Boss, ako talaga ang pangatlo sa linya ng kahalili ng maharlikang pamilya, pero ang ina ko ay isang ahas sa dagat. Kaya, kung pag-uusapan ng lahi, hindi ako masyadong dalisay. Kaya naman hindi ako kailanman pinahahalagahan ng angkan. Pero huwag kang mag-alala, boss. Kung may maglalakas loob na pahirapan ka sa pagkakataong ito, ako, si Gusha, ay hindi hahayaang magkaroon sila ng madaliang buhay kahit mamatay pa ako. Kumurap si Terence. Palaging casual ang tono ni Gusha, ngunit ang mga huling pangungusap ay nagpapakita ng pambihirang kaseryosohan, na para bang seryosong bagay ito. Hindi tanga si Gusha. Alam niyang hindi magiging maayos ang biyahe ni Terence sa pagkakataong ito, kaya inihanda niya ang kanyang isipan at ipinahayag ang kanyang determinasyon na protektahan si Terence. Bago pa makasagot si Terence, tumawa si Gusha at bumalik sa dati niyang tono, si boss ay isang bihirang panauhing pandangal. Tingnan mo ako na nagsasalita ng kalokohan. Hayaan mong ipakilala kita sa tanawin ng walang katapusang dagat. Dahil binago ni Gusha ang usapan, nakipagtulungan si Terence at hindi na nagsalita pa. Humarap siya kay Gusha para kausapin ang iba't ibang bagay sa walang katapusang dagat. Pagkalipas ng isang oras, naabutan ni Gusha ang maliit na pangkat ng mga halimaw sa dagat na pinamumunuan ni Shiichiro. Nagkita sina Terence at ang kanyang kilang pagkatapos magbatian at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa malalim na dagat. Sa pakikilahok ni Ichiro, lalong naging masaya ang usapan nila ni Gusha. Alam din ni Terence na ayon sa pananaw ng tao, ang kilang ay maituturing na pinsan ni Gusha dahil ang ina ni Gusha ay isang nakatatanda sa angkan ng Ichiro. Hindi nakakapagtaka na naging maayos ang pagsasama ni Ichiro Kilang at Gusha at nakapaglaro na silang dalawa simula pa noong mga bata pa sila. Lumalabas na napakalalim ng kanilang relasyon. Pagkalipas ng kalahating araw, ang maliit na grupo ay nakarating sa isang maliit na isla sa kailaliman ng walang katapusang dagat. Dito matatagpuan ang maharlikang palasyo ng tribo ng dragon na ahas sa dagat. Boss, huwag kang magpaloko sa itsura ng maliit na islang ito. Sa katunayan, ang bahagi ng isla na malalim sa dagat ay napakalaki. Iyan ang pangunahing bahagi ng palasyo. Sayang at hindi kita may hahatid para makita ito sa pagkakataong ito. Maliban na lang kung personal na magbibigay ng pahintulot ang patriarka, bawal pumasok ang mga tagalabas. Humarap si Gusha kay Terence at nagsalita ng ilang salita, na mukhang medyo nagsisisi pa rin. Hindi alintana ni Terence hindi naman siya nandito para bumisita sa palasyo, kaya ngumiti siya. Ayos lang. Mabuti na lang at isa kang bisita sa isla. Gusha, hindi mo naman kailangang masyadong alalahanin. Kung hindi si Gusha yan. Sa wakas ay nakabalik ka na. Ikaw lang ang maaaring mabihag ng angkan ng tao. Nakakahiya talaga. Kung ako sa'yo, wala na akong magagawa para bumalik. Bago pa man makarating sina Terence at Gusha sa isla, isang ahas sa dagat ang lumitaw sa malapit at kinutya si Gusha. Akala ni Terence ay narito ang mga kamag-anak ni Gusha para salubungin siya muli, ngunit tila ba masyado niya itong pinag-iisipan. Sumanghel si Gusha at nagsalita ng walang kahit kaunting bahid ng paggalang, Gulilan, huwag mong sayangin ang oras ko rito. Ayokong makipagtalo sa'yo ngayon.
Umalis ka na. Yo, ang init ng ulo mo. Dahil ba sa matagal na kitang hindi nililigawan, kaya nakalimutan mo na ang sakit? Sinulyapan ni Guli si Gusha ng may paghamak at itinuro si Terence gamit ang kanyang kuko na parang napansin niya ito, hindi ko akalain na hahayaan mong umupo ang isang tao sa likod mo. Gusha, ang galing mo talaga. Sa simpleng hirarkiya ng mga halimaw sa dagat, ang mga kayang magbuhat ng iba ay mababa ang katayuan. Halimbawa, sa bayan ng Linford, ang alimango sa dagat na nagbubuhat ng ahas sa dagat ay isa lamang paraan ng transportasyon. Ngayon na hiniling ni Gusha kay Terence na tumayo sa kanyang likuran, katumbas na ito ng paglalagay sa kanyang sarili sa isang mababang posisyon. Para kay Gusha, si Terence ang kanyang amo, kaya walang masama sa paggawa niya nito. Gayunpaman, para kay Guli, si Gusha ang sumisira sa reputasyon ng angkan ng mga dragon sa dagat. Mababang uri ng tao, umalis ka agad kay Gusha. Kahit na mababa rin ang ugok na ito, hindi pa rin siya maihahambing sa isang taong katulad mo. Sigaw ni Guli kay Terence nang walang pigil, walang pakialam kung mapahiya niya si Gusha. Napakapangahas. Sino ang tinatawag mong mababang uri? Naniniwala ka bang papatayin kita? Agad na sumabog ang boses ni Gusha. Agad niyang itinaas ang kalahati ng kanyang katawan at umungal kay Guli. Si Guli ay direktang inapo rin ng serpent dagat na hari ng dragon. Maituturing siyang nakababatang pinsan ni Gusha, ngunit ang kanyang lahi ay dalisay at ang kanyang talento ay higit na nakahihigit kay Gusha. Nasa tugatog na siya ng bagong Soul Realm. Bagamat siya ang pang-apat sa linya ng kahalili, hindi niya kailanman sineryoso si Gusha. Dahil nga rito kung bakit matagal ng binyo-bully si Guli at ang iba pa niyang mga pinsan. Gayunpaman, mahina siya at hindi niya kayang pigilan ang sarili. Kung hindi niya kailangang iwanang mag-isa ang Flood Dragon Island at mahuli ng Central para sa mga eksperimento. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.